Say hi! Asan yung tiyanak? Oo ah. Hi guys. Magsiswimming po kami today sa ilaw. Hi ate, what can you say? Hi! Guys, look at the view. Ayan guys, papunta kami Lord, magpipiknik po kami. Kasama nga aking mga anak at ang aking mga kapatid. So yan, nagbaon kami ng aming umagahan kasi doon kami magbe-breakfast sa Naivito. Sa Tayabo at kami pupunta. Yan, ano lang yan, hotdog, langganisa, escape of course. Yan. Alam niyo guys, gusto ko talagang umuwi dito sa amin kasi alam niyo, probinsya, may mga natitira pang palayan dito. No? Sana hindi ito mapasok ng mga, alam niyo na, magtatayo ng mga ng mga bahayan. So meron pa naman natitira ng lupa-lupa dito. I mean, ng mga bukid-bukid. So, ayan guys, i-voice over ko na lang, no, kasi ang pangit ng ng reception ng microphone ko that time. So, nakarating na nga kami dito sa Tayabo Nature Park. Malapit lang to sa bahay namin. Mga ilang minuto lang na biyahe gamit ang tricycle. Dito, pinasulat ni Sir yung mga pangalan namin at saka nagbayad kami ng 110 peso para sa cottage. Buti na lang din, hindi ganun kainit ng mga oras na to kasi mga around 9 AM na yan. So guys, ayan po ang aming kubo. Ayan. Careful po! Saan? So, dapat dito kami sa cottage na to pepwesto pero may nakitang mas magandang pepwestohan yung kapatid ko. So, bumaba ulit kami at umakyat. Siling, tawa kaming kapatid mo. So, ayan. Dito nakakita kami ng isang cottage na mas maganda yung view. Kasi kita niya yung ilog doon sa kabila o yung ilog ng Tayabo. Pero sa kasamaang palad, medyo tuyot yung ilog that time. Kasi sabi nila pag sobrang init talaga natutuyo siya. Pero kapag ka naman nasa mood yung ilog, umaabot naman siya ng gabewang. So mamaya pakita ko sa inyo yung ilog. Ayan, magkape muna tayo at saka mag-umagahan kasama ang aking mga kapatid at ang aking bayaw. So, eto lang ang aming mumunting umagahan, yung ating usual lang na hotdog, longganisa, ham, tsaka yung sinangag. So, yan, yung kapatid kong babae, sumunod sa akin yan. So, alam niyo ba mga tiyang, dati, wala pang ganitong nature park sa Gawi dito. Ang meron lang dyan talaga pag pumunta ka is ilog lang. So, syempre, habang nagpo-progress ang mundo, naisipan din nilang gumawa ng nature park para syempre, dagdag kita din yan sa kanilang turismo. At saka syempre, masarap talagang tambayan dito, lalo na siguro kung malamig yung panahon. Medyo mainit-init ba that time, pero tolerable naman yung init. Nag-enjoy naman yung mga anak ko. Natatawa nga ako kasi sabi nung bunsong anak ko dyan, nung kinuwento ko na ilog yung pupuntahan, ganon. Sabi niya, oh my God, mom, it's boring. Napaka-arte. So, ito, tinry namin silipin yung ilog kung gaano kalalim or kababaw or kalayo kasi usually dapat merong daan dyan pababa, papunta doon mismo sa ilog. Ayan yung ilog. Pero hindi ko na siya masyadong ma-focus, no? So, yun nga, meron dyan hagdan pababa.
usually bukas yun. Kaya lang nung time na nagpunta kami, ayan, dyan, papunta dyan. Nung time na nagpunta kami, nakalock sa baba. So, hindi namin alam kung sadya bang hindi binuksan that day or dahil Sunday. Pero kasi pag Sunday, usually, di ba, family day yun, mas tatambayan sila. Pero that time, wala naman talagang tao, kami-kami lang. So, ayan, tingnan nyo, dati wala talaga yan, yung mga puno na yan. At nakakatuwa na isip nilang magtayo ng nature park dito. Kasi sobrang ganda at ang aliwalas. Dati kasi, puro bato-bato at mailog-ilog lang yan. Eto, comedy din to, no? Ini-interview ko dyan yung kapatid ko. Mga eme-eme lang. Pero, sa kaeng-engan ko, hindi pala naka-on yung microphone noong time na yan. So, tinatanong ko lang naman dyan, parang pinapakilala ko lang siya sa inyo, kung na, yun nga, kapatid ko siya. Tsaka meron din siyang TikTok account, pinapapollow ko siya, Maki Salvador. Yung mga eme-eme lang naman namin yan. Naglalakad-lakad kami that time, nakaka-relax kasi as in talaga nakakatuwa. May maririnig pa kayong mga ibon-ibon din sa paligid. Sayang nga lang dahil hindi ko na-on yung microphone. Eto mga chang, wala pa talaga dati yung parang dam na yan or yung parang watch house din na yan. As in wala yan. Yan lang yung makikita nyo, yung mga lupa-lupa na yan. Pero dati tubig yan. Kasi nakakapag-swimming pa talaga kami nung mga bata kami. Every summer or every time na umuwi kami ng Nueva Ecija, we see to it na makapag-picnic kami dyan buong angkan namin. Kasi parang, alam mo na, tipid, tapos quality time with family. Hello guys, this is my youngest daughter. Introduce yourself. What's your name? Colleen. And how old are you? 4. Okay, what can you say about this place? Oh, what can you say about this place? Diba? Yeah. Ito naman siyang ang aking panganay, si Serene. So, dyan, kita nyo naman, hindi ko pa rin na-on yung mic, kaeng-engan ko. So, sinasabi lang naman niya dyan, yung name niya, siya daw si Serene, 11 years old, at sa pasokan daw, ay siya ay grade 7 na. So, na-excite lang daw siyang pumasok ngayon dahil high school na daw siya. Yun namang lalaki na isa-zoom in ko. Yan yung bunso kong kapatid na si Martin. At natutuwa kami dahil sumama siya this time kasi palaging busy din niya sa trabaho. Kaya hindi yan nakasama last time na may reunion kami dyan nung March. Dito mga chang, maglakad-lakad lang tayo ng konti. Ipasyal ko lang kayo dito sa nature park na to or sa Tayabon Nature Park. So sa tingin ko, hindi pa masyadong ayos or gawa or develop itong lugar na to. Pero nakapagtayo sila ng small na walkway kung saan pwede kayong mag-jogging, walking. Yan na napapaligiran ng mga matatangkad at naglalakihang mga puno. Kaya hindi rin talaga masyadong ramdam yung init niyan sa sobrang dami ng mga puno talaga. O yan naman, ngawit na talaga ako niyan. Yung time na yan, sige pa rin ako sa kakasalita. Sige pa rin ako sa kakakwento pero nakapatay pa rin ang aking microphone. Hindi ko naman matandaan masyado mga pinagsasasabi ko dyan pero basically, ganito din, na-explain ko lang yung itsura ng nature park na yan hanggang sa mga around 10 a.m. Hinintay lang kasi namin mag 10 a.m. at pupunta na kami dun sa ilog, bababa na kami. Hala, sige, salita. Pero before nyan, naisipan namin libutin pa yung lugar or yung nature park. Pumunta kami sa kasi meron ditong playground syempre may mga bata kaming kasama, ipinasyal na rin namin sila sa playground. Yung playground, located din siya dun sa may entrance part, no? So, ayan, libot-libot lang muna tayo. Gusto ko talaga yung mga ganito, maraming mga puno-puno, eme.
after several minutes ng paglalaro sa playground, naisipan na namin na bumaba na sa Tayabo River kasi umiinit na niya, no? Painit na. So, hindi namin siya kayang lakarin lang. Nag-tricycle kami pababa dyan. So, nakikita nyo naman, nakakalungkot lang kasi tuyot yung part na yan. Pero yung pupuntahan naman namin, medyo malalim siya. Yung lalim lang na, ayan, gatuhod lang para sa amin. Hi, Clean! Clean, look at mommy! Chay-chay! After I found the pink rock. Alam nyo, dati mga tiyang, mataas talagang ilog na yan, tsaka malinis. Yung wala man lang kahit konting kalat. Nagtatayo lang kami dyan ng tent sa may gilid. Tapos ayun, dyan na kami maghapon halos. Kasi hindi kainit, hindi ganon kainit dyan nung mga kabataan namin. Dun sa nurse day. Clean! Sorry. I'm gonna show my hair. Don't splash me. So ayan, malinaw pa rin naman yung tubig magpahanggang ngayon. Kaya pinag-swimming ko pa din dyan yung bunso kong anak. Pero yung panganay ko hindi na siya naglublub pa. Yung paa na lang niya. Oh, see? Lahat na lang para sa kanya, seashells. Itong part na lang. So, mga around 11 a.m. na pag-usapan namin magkakapatid na umuwi na para makapag-ayos-ayos pa sa bahay kasi may lakad pa kami sa kinahapunan yan or after lunch yan. Tsaka isa pa, medyo umiinit na talaga that time at kita nyo naman yung ilog, open na open, walang puno. At buti na lang, itong lakad na to ay nabigyan na ng kulay kasi puro lang kami planong magkakapatid, puro kami drawing. Kasi mula nung namahinga na yung aming tatay, magto 2 years na, hindi na kami masyadong nakakapag-get together. Thank you sa pagsama sa amin sa pamamasyal. See you again on my next vlog. Bye!